Hello po sa inyong lahat. Kumusta po? Salamat sa muling pakikinig. Shoutout muna natin si Kunyang Kadama na kapatid natin sa YT. Suportahan po natin ang channel niya. At ang aking palangga na si Sofia Aiza Perez Grace. Binabati ko rin si Annalyn Ebonia from Sakaka Aljuf, Kingdom of Saudi Arabia at si Love28 na isa rin nating kapatid dito sa YT. At syempre pa, salamat po sa inyong lahat. Ang dami ko na namang hanash. O siya, bago pa uminit ang ulo mo, simulan na natin ang kwentuhan. Dito po ako ipinanganak, ate. Dito ako lumaki at nagkaisip. At sa totoo lang po, sa inyo ko lang narinig na may lumang San Martin. Kung meron po kasi, hindi yan maikakaila sa amin. Siguradong maikukwento ng mga impong namin ang tungkol dyan. Lalo na po, makakatulong po yan sa pakikipag-usap namin sa mga turistang dumadayo rito. Gaya nyo po. Pero wala po eh. Narito na po kayo sa San Martin. Pero isa lang po ang bayan na to. Walang bago. At lalong walang luma. Nagkatinginan sina Allen at Rebecca. Tama ang ipinupunto ng kausap nila. Nanlulumong napaupo ang ginang sa papag. Mabilis naman siyang nilapitan ng asawa at inalo. Nagbalik ang sigla niya nang marinig ang pampalakas loob na sinabi ni Allen, bagaman ito man ay pinanghihinaan rin. Sa mga sandaling ito'y higit ng mainam ang false hope kaysa no hope at all. Bulong ni Allen sa sarili. Pinasigla niya ang kilos, ang tinig, at saka inaya ang kabiyak upang kumain. Nakakailang subo na sila nang magulat sa matandang babaeng biglang nagsalita. Hindi na iwasan ni Allen ang pagdudahan nito. Marami na siyang nakita at nakasalamuhang matatanda, mayaman, mahirap, marungis, malinis. Ngunit hindi gaya ng matandang babaeng kausap ng asawa niya. May hatid na kilabot ang presensya nito, ang boses at ang mga matang mailap at pailalim kong tumingin. Naigtad siya nang magtama ang kanilang paningin. Ngumisi ito sa kanya. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan, ang paglalak ng mga panga. Naputol lamang iyon nang pisilin ni Rebecca ang kanyang kamay. Nakita niya ang malaking tuwa sa mga mata ng asawa, kaya hindi niya nasabi ang nararamdaman. Ayon sa matanday, alam nito ang daan patungo sa lugar na hinahanap nila at alam nito kung saan matatagpuan ang maestro. Magkataliwas ang nararamdaman nilang mag-asawa. Mangiyak-ngiyak si Rebecca sa tuwa, habang siya naman ay kinakabahan. Maraming tanong at alinlangan sa utak niya na walang katanggap-tanggap na sagot at paliwanag. Lalo na ang biglang pagsulpot ng matanda sa kanilang likuran. Nataranta siya nang mag-aya na itong umalis. Sasamahan na raw sila sa maestro. Ang pananabik ay lumarawan agad sa mukha ni Rebecca. Kaya nagparamdam siya ng pagtutol. Bukod sa kalat na ang dilim, wala siyang tiwala sa matanda. Ikatlong kabanata. Kuweba ng Maestro. Wala akong ibang libreng oras kung hindi ngayon.
Kung ayaw nyo'y kayo ang bahala. Aalis na ako. Pagkasabi, sinimulan na ng matanda ang paglakad. Umusod pa si Allen upang ito ay makaraan, na lalong nagpatibay sa hinala niya. Sinundan niya na lang ito ng tingin. Allen, pumayag ka na. Baka wala na tayong makasamang iba na nakakaalam sa lugar na yun. Kumpleto naman ang dala natin para sa ganitong pagkakataon, hindi ba? Pero Rebecca, iba ang pakiramdam ko sa matandang yan. Wala akong tiwala sa kanya. Hindi ka ba nagtataka? Paano siya nakapasok at nakaupo sa likuran mo nang di natin nakita? Nakita mo naman, di ba? Umusod pa ako para makaraan siya. Pero Allen, nakita niya ang pagluluha ng mga mata ni Rebecca habang nakatingin sa matandang babaeng papalabas na. Nagtagis ang kanyang mga bagang. Ang pagluha ng asawa ay higit na inaalala kaysa sa matandang pinaghihinalaan ng masama. Bahala na, mahina niyang sabi, at saka nagmamadali itong sinundan. Nakasunod naman sa kanya ang kabiyak. Aling Amparo! Huminto sa mabagal na paglakad ng matanda. Hindi na nila nakita ang pagguhit ng tusong ngiti sa mga labi nito bago lumingon sa kanila. Handa na ang kanilang mga gamit nang magpaalam kay Maria. Napagkasunduan nilang huwag nang sabihin dito ang tunay na dahilan. Kung lalawig pa ang usapan, ay baka mainip ang matanda at umalis. Isa pa'y lalo lamang silang matatagalan. Kalat na po ang dilim, ate. Tahimik man dito sa lugar namin, mapanganib pa rin ang gagawin yung pag-alis. Maraming makamandag na ahas at ibang hayop sa pupuntahan nyo. Bakit hindi nyo na lang ipagpabukas ang paglilibot? Mas marami kayong makikitang magagandang tanawin at saka maiiwasan pa ang panganib, di ba kuya? Emergency lang kasi, Maria. Babalik din naman kami. Iiwan namin dito ang sasakyan at kami pa rin ang uukupan nitong kubo. Kung may kakulangan man sa ibinayad namin, babayaran pa rin namin pagbalik. Ikaw na sana ang bahalang tumingin-tingin, ha? Ganun po ba? Sige po. Huwag po kayong mag-alala, kami na po ng mga kasama ko ang bahala. Mag-ingat po kayo. Salamat, Maria. Matapos siguraduhin nakalak ang mga pinto ng iiwanang kotse at nasa loob ng mga dadalhing bag ang lahat ng kanilang kakailanganin, ay naglakad na sila palabas sa kalsada kung saan naghihintay ang matanda. Madilim ang tinatahak nilang daan papasok sa masukal na kakahuyan. Nagtataasan ng malalaking punong may mayayabong na dahong tumatakip sa liwanag ng bilog na buwan. Madilim, ngunit hindi alintana ng matandang babae ang nilalakaran. Waribay, kabisado nito ang daan. Habang ang mag-asaway ilang ulit ng muntikang masubsob sa tuwing mapapatid sa mga nakausling ugat ng mga puno. Malinaw ang liwanag na nagmumula sa flashlight na hawak ni Allen. Ngunit habang tumatagal, ay napansin niyang padilim ng padilim sa pupuntahan nila. Wala siyang ibang natatanaw kundi kulay itim na nakapalibot sa kanila.
Malikot ang kanyang mga mata. Hindi nawawala ang pag-aalinlangang sa simula pa lang ay naramdaman na. Kinakabahan siya sa matandang sinusundan. Hindi niya alam kung saan sila dadalhin. Hindi siya takot sa dilim, ngunit kumakabog ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y hindi lang ito ang kasama nila. Ipinilig niya ang ulo. Pinilit iwaksi ang masamang kutob. Binalingan niya ang kabiyak. Rebecca, kumusta ka ba? Pagod ka na ba? Hindi ko nararamdaman ng pagod, Alin. Baliwala sa akin, gaano man kalayo ang kailangang lakarin, makita lang natin ang maestro. Napabuntong hininga siya sa narinig. Kung sasabihin nitong napapagod na o natatakot sa paligid, ay aayain niya agad itong bumalik. Subalit, masiglang masigla ang tinig nito. Humihingal. Ngunit animo di nakararamdam ng pagod. Natitiyak niyang may mga sugat ito, gawa ng mga tinik at matatalas na siit ng kahoy na natapakan. Pero hindi iniinda at masayang natitiis. Kumapit kang mabuti sa akin. Baka ang akala mo ay patag ang tatapakan mo, yung pala'y hindi. Mahirap kung mapipilayan ka. Huwag mo kong alalahanin. Dala mo na nga ang 2 bag natin eh. Kaya ko to. Magsasabi agad ako sa'yo kapag hindi na. Tumango siya. Kahit hindi naman makikita ng kabiyak. Kung siya ang tatanungin, ngalay na ang kanyang mga binti. Naninigas na ang mga muscle niya. Pakiramdam niya'y ilang sandali pa ay pupulikatin na siya. Maging ang liwanag ng flashlight na hawak niya ay aandap-andap na rin. Gusto na niyang magtanong kung malayo pa ba, kung pwede munang huminto kahit sandali upang makapagpahinga. Subalit, nanatiling tikom ang kanyang bibig. Nagdalang hiya siya. Siya ang lalaki at 2 babae ang mga kasama. Matanda pa ang isa. Ngunit walang nagrereklamo. Walang dumadaing ng pagod. Wala siyang ibang nagawa kundi sabayan ang mga ito. Habol na niya ang hininga. Nangangalog na ang mga tuhod niya. Napakahaba na ng nalalakad nila. Naninigas na ang mga binti niya. Hindi na niya kaya. Sasabihin na sana niyang magpahinga muna. Nang matanaw ang liwanag sa bandang unahan ng nilalakaran nila. Narito na tayo. Alin, nandito na tayo. Pag-uulit ni Rebecca sa sinabi ng matanda, masiglang masigla, habang nakayakap sa kanyang baywang. Napangiti siya. Nakatingin pa rin sa gawing iyon ng liwanag. Ang lahat ng nararamdaman niyang pagod ay biglang nawala. Umahon na rin ang pananabik. Ang kasiyahang magagamot na ng maestrong mahusay na faith healer. Nailing pa siya at pinagtawanan ang sarili. Kanina lang ay puno ng pagdududa ang utak niya. Ngunit ngayon, heto at biglang-biglay gumaan ang loob niya. Magkakaanak na siya. Hinagkan niya ang ulo ng kabiyak bilang pasasalamat. Tayo na! Gumaan ang pag-angat ng kanyang mga paa. Sinabayan ng asawang mistulang alapaap ang nilalakaran. Narating nila ang isang pamayanan sa kaloob-loobang iyon ng gubat.
Napapalibutan ng mga sulo ang buong lugar. May ilang nagsisilip sa mga bintana, pintuan, at ang ilan naman ay nagsilabas pa sa kani-kanilang kubo nang sila'y makita. Magalang nilang binati ang bawat taong nadaanan. Sumunod kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa tutuluyan niyong mag-asawa. Sinundan nila ang matanda habang patuloy pa rin sa pagngiti at bahagyang pagyukod sa mga taong nakatingin sa kanila. Ito ang inyong tutuluyan habang naririto. Winika ng matanda nang papasukin sila sa isang kubong tila sinadyang gayakan para sa mga panauhing tulad nila. Magpahinga muna kayo. Bukas ay makakaharap niyo na ang maestro. Pagkasabi ay umumang na ito sa pintuan para umalis. Maraming salamat po, Aling Amparo. Pahabol na sabi ni Rebecca. Siya naman ay bahagyang yumukod. Hindi sumagot ang matanda. Tinignan lang sila at saka ngumiti. Ngiting muling nagpabalik ng kilabot sa buong katawan ni Allen. Mabilis niyang sinaway ang sarili. Napagod na ito'y pinag-iisipan pa niya ng masama. Inisip na lang niyang may mga tao talagang kung ngumiti ay ngising aso. Na may mga tao talagang wala mang ginagawang masama ay di na agad gusto. Ito na lamang ang inisip niya upang pagaanin ang sariling loob. Kahit pa nga mahusay siyang kumilatis ng karakter ng isang tao. Nang sila na lamang ay napasalampak na siya sa lapag na nasasapna ng makapal na alpombra. Minasahi niya ang mga paa matapos hubarin ang suot na sapatos. Nang tignan niya ang asaway, nakangiti pa rin habang iginagala ang paningin sa kinaroroonan nila. Hindi ka pa ba napapagod? Magtanggal ka na rin ng sapatos para maginawahan yung mga paa mo. Lumapit ito sa kanya. Gaya niya'y naupo na rin sa lapag at inalis ang suot sa paa. Hindi nawala ang pagkakangiti nito kahit nakita ang mga natuyong dugo sa nagsusugat at namamaltos na paa. Kinuha niya ang mga paa nito at ipinatong sa kanyang hita. Maingat niyang sinuri ang mga sugat upang malapatan ang dalang panlunas. Nasa ganoon silang posisyon nang mapasukan ng isang dalagitang may dalang palangganang may lamang tubig. May nakalutang pang mga talulot ng bulaklak sa ibabaw nun na nagdadala ng napakabangong amoy sa hangin. Kasunod nito'y pumasok naman ang isa pang babaeng may dalang pagkain. Sa likuran nito'y naroon naman ang isang batang lalaking may dalang dalawang sisidlan ng tubig. Naisip niyang para sa inumin ng isa at ang may kalakihan ay panglinis ng katawan. Ibinaba ng dalagita ang dala malapit sa kanila. Ibinaba naman ng batang lalaki sa lapag ang dala at ang maliit ay inilagay sa tabi ng mga pagkaing inayos ng babae sa ibabaw ng lamesa. Nang matapos ang mga ito ay muli silang nagpasalamat. Yumuko lamang ang mga ito at tahimik na lumabas. Matipid nilang ginamit ang tubig upang linisan ang katawan. Nahugasan rin nila ang kanilang mga paa at nagawang lagyan ng gamot ang mga sugat at paltos. Nakaramdam sila ng ginhawa. Naramdaman na rin nila ang gutom dahil sa katakam-takam na pagkaing nakahain. Matapos umusal ng maikling panalangin, magana nila iyong pinagsaluhan. Ilang sandali pa ay bumalik ang babae at niligpit ang pinagkainan nila.
Magpahinga na kayo upang maging handa sa pagsapit ng bukang liwayway, sapagkat darating ang mestro upang manggamot. Marami ang magsisidating upang humingi ng tulong sa kanya. Kaya kung hindi kayo magigising agad upang pumila, ay baka hindi niya kayo magamot. Kapag nagkaganon ay maghihintay pa kayo ng ilang araw. Halos magkasabay silang tumango at nagpasalamat sa sinabing iyon ng babae. Muli silang napag-isa. Kahit napagod ay hindi pa rin dalawin ng antok si Allen. Bumangon siya, lumapit sa bintana at hinawi ang manipis na telang nagsisilbing tabing. Iginala niya ang paningin. Madilim. Ang kakaunting liwanag ay nanggagaling lang sa kubong tinutuluyan nila. Nasa gawing dulo pa ang sulong may sindi. Nakatali sa kahoy na nagsisilbing poste. Muli siyang nagpawala ng malalim na buntong hininga. Hindi pa rin nawawala ang nararamdaman niyang kaba sa kabila ng mainit na pagtanggap ng mga taga rito sa kanilang pagdating. Walang nangyari sa kanilang mag-asawa at normal ang naging pakiramdam sa katawan patapos kumain at uminom. Ngunit, hindi nawawala ang pangingilabot sa buo niyang katawan kahit sinasaway ang sarili sa kung ano-anong naiisip. Nangangalisag pa rin ang mga balahibo niya sa tuwing iihip ang hangin. Nangangapal ang kanyang batok. Pakiramdam niya'y may mukha sa likuran niya at humihinga sa tapat ng kanyang batok. Pakiramdam niya'y may mga matang nakatingin sa kanila, nagmamasid, nagbabantay. Pinanonood silang mag-asawa at pinakikinggan. Natutulog na si Rebecca nang malingunan niya. Panatag ang mukha nito at bakas pa ang ngiti sa mga labi. Nilapitan niya ito at inayos ang kumot na nakatakip sa katawan. Mahal ko, wala akong ibang ginusto kundi ang mapasaya ka. Kinakabahan man ako sa ginagawa nating ito, ay magsasawalang kibo pa rin ako. Ikatutuwa ko kung magbubuntis ka dahil matutupad na ang matagal mong pangarap. Pero ikatutuwa ko rin kung mabibigo kang muli dahil susuko ka na at papayag magampun na lang. Pagod na pagod ka na. Pagod na pagod ka na sa kahihintay. At pagod na rin ako sa pagpapaasa sa iyo. Alinman sa dalawa ang mangyari, isa lang ang natitiyak ko. Matatahimik na tayo. Buong pagmamahal niyang hinaplos ang pisngi nito at saka dinampian ang magaan na halik sa mga labi. Nahiga na rin siya sa tabi nito hanggang sa makatulog. Nagulat pa sina Rebecca at Allen nang paggising nila'y makitang may pagkain sa ibabaw ng lamesa. May pumasok at lumabas ng di nila alam. Taong to, iisipin mo pa ba ang privacy na yan? Eh nakikituloy lang naman tayo dito. Mainam nga't di tayo nagising. Ibig sabihin nakatulog tayo ng mahimbing. Nakapagpahinga tayo ng matagal. Huwag kang mag-alala. Hindi naman siguro narinig ang paghihilik mo. Halika na nga at kumain na tayo. Baka mamaya mapasubo ka na naman sa mahabang lakaran. Sige ka. Natawa si Allen sa birong iyon ni Rebecca. Natatawa na siyang dumulog sa hapagkainan. Matapos magdasal ay pinagsaluhan na nila ang nakahaing almusal. Nag-aagawan pa ang dilim at liwanag ay nakahanda na sila. Di na mapakali si Rebecca. Naroong maupo,
tumayo, maglalakad. Maupo ka na muna. Ako ang nahihilo sa ginagawa mo taong to. Excited na kasi ako, na kinakabahan. Ang tagal nung kausap natin kagabi. Di ba ang sabi niya kailangan maagang maaga? Baka mali tayo. Baka di natin abutan yung maestro. Sayang naman. Huwag kang mainip. Maaga pa naman. Tignan mo nga't madilim pa sa labas. Naupo naman si Rebecca, pero nagkakandahaba pa rin ang leeg sa pagtanaw sa bintana at pintuan. Hindi naman nagtagal at dumating na ang kanilang sundo. Panay ang linga nila sa paligid. Lupa ang nilalakaran nila sa pagitan ng mga puno at mga halamang dito pa lang nila nakita. Nahinto ang ginagawa nilang paglinga sa paligid nang lumingon ang babaeng sinusundan nila at matiin silang tinignan. Narito na tayo, winika nito. Magkasabay pa silang napatango. Tayo na, maotoridad nitong sabi matapos sindihan ang sulong kanina pahawak. Mahigpit silang naghawak ng kamay at magkasabay na naglakad papasok sa madilim na kuwebang kinaroroonan daw ng manggagamot. Sumalubong sa kanila ang amoy ng kandila at mabangong bulaklak na hindi nila matukoy kung anong uri at kung saan nagmumula. Sinundan nila ang babaeng kasama. Sa katagalan ay nasanay na ang mga mata nila sa dilim. Tiningala ni Allen ang maliit na butas kung saan lumalagos ang sikat ng araw at nagsisilbing tanglaw sa kuwebang pinasok nila. Naramdaman niya ang bahagyang paghila ng kabiyak sa kanyang kamay, kung kaya ipinagpatuloy na niya ang paghakbang. Pagliko sa gawing kanan, ay nakita nila ang mga taong nangagkaupo sa mahahabang silyang gawa sa kahoy. Ang ilan naman ay nakaupo sa malalapad na batong animo sinadya sa pagkakasalansang. Mga bata, matanda, babae at lalaki. Lumapit ang sinusundan nila sa isa pang babaeng nasa harapan ng maliit na mesa. Pangalan, nagkatinginan ng mag-asawa. Pangalan, pag-uulit ng babae matapos silang titigan. Ang isinasagot nila sa mga tanong nito ay isinusulat sa makapal na libro. Nang makatapos, isang maliit na piraso ng malapad na kahoy ang iniabot nito kung saan may nakasulat na numero. Iginiya sila ng kasamang babae palapit sa bakanting upuan. Hintayin niyo na lang matawag ang numero niyo, sabi nito at saka tumalikod. Salamat ha, nakangiting sabi ni Rebecca. Lumingon nito at saka tumango at saka tuluyang naglakad palayo. Kahit pala sa ganitong lugar ay uso pa rin ang palakasan, ha? Tingnan mo ang numerong ibinigay sa atin. Number 20? Tumango si Allen at saka sinabing, kung hindi ako nagkakamali, 50 tao ang mga iyan na nauna sa atin. Malamang, abuti na tayo ng hapon bago magamot. Pero heto at pang 20 agad tayo kahit kararating pa lang natin. Nangingiti niyang sabi habang inililigid ang paningin. Nakadama naman si Rebecca ng pananabik. Ang 19 na hihintaying matapos ay sandali lang at hindi kaiinipan. Magsasalita pa sana si Allen nang tila iisang taong nagtayuan ang mga pasyenteng dinatnan. Dumating na ang maestro. Narito na siya. Tapos nang manalangin ng maestro, kaya mag-uumpisa na ang gamutan, sabi ng babaeng nakatayo sa unahan.
Tila iisang taong nagsisunod ang lahat, pati sila. Mula sa kinauupuan ay natanong nila ang pagdating ng isang lalaking may mahaba, kulot at itim na buhok. Lumapit ito at naupo sa isang malapad na batong nasasapna ng puting tela. Isang simpleng long sleeve na kulay abuhin at itim na pantalon ang suot nito. Kapansin-pansin ang naglalakihang palawit sa mga kwintas na suot. Ang inaasahan kong makita ay isang matandang mukhang ermitanyo, kaya nang tinatawag nilang maestro. Hindi pala. Tansya ko ay magkasing edad lang kami. Ganyan din ang akala ko, Alin. Tingin ko nga'y hindi siya purong Pinoy. Matangos ang ilong niya. Malaki ang itim ng mga matang may mahahabang pilik, maputi, at saka matangkad na lalaki. Shhh! Pananaway ng babaeng nakaupo sa unahan nila. Natigil sila sa pagbubulungan at sinenyasan ang isa't isa na huwag maingay. Tigil ang naging pagtawa nila sa pagkakapahiyang naramdaman. Itinutok na ni Rebecca ang paningin sa manggagamot na nasa harapan, habang si Allen ay palinga-linga naman sa paligid. Mula sa maestro, papunta sa mga babaeng nakasuot ng kulay abuhing damit. Tuwid ang pagkakatabas ng mga telang nakapatong sa suot na damit ng mga ito. Tila nilagyan lamang ng butas para kumasya ang ulo at saka tinalian ng ugat o manipis na baging ang mga baywang. Nagpatuloy sa paggala ang kanyang paningin patungo sa mga nakatulos na sulo sa paligid, kung saan bawat suloy may nakatayong lalaking ang kasuotan ay kagaya sa mga babae. Para silang mga gwardyang nakatayo sa rebulto ng pambansang bayani. Totoong tao kaya ang mga ito o mga estatwa lang? Parang hindi gumagalaw. Winika niya sa sarili. Pinagmasdan niyang maigi ang nakatayo sa bandang gilid ng inuupuan nila. Inabangan kung magtataas baba ang dibdib nito, kung gagalaw. Nagitla siya nang gumalaw ang itim ng mga mata nito at tumingin sa kanya. Nanlaki ang ulo niya nang maging puro itim ang kulay ng mga matang iyon. Nang hilakbot siya at hindi nakagalaw, tila dinagana ng napakabigat na bagay ang buo niyang katawan. Daig pa niya ang natuklaw ng ahas. Alin? Bakit? Pabulong na tanong ni Rebecca. Naigtad siya nang maramdaman ang pagtapik ng asawa sa hita niya. Mabilis niyang ipinaling dito ang paningin. Ha? Naguguluhan niyang sabi. Nalunok niya ang laway at saka binalikan ang tingin ang lalaking nakatayo sa gilid upang ituro sana sa asawa. Ngunit nakaunat na ito gaya ng una niyang makita. Ang kilabot na naramdaman niya'y lalong tumindi nang matukuran ito ng pasyenteng magpapagamot din. Mag-ingat ka naman, makakasira ka pa ng gamit ni maestro. Naiinis na saway ng isang ginang matapos magawang alalayan. Ang estatwang kamuntik nang bumagsak. Estatwa? Rebulto? Nangatog ang buo niyang katawan sa natuklasan. Sinalakay ng matinding takot. Sumisigid sa kanyang mga ugat ang nagyayelong lamig na hindi kinaya ng kanyang sistema. Umikot ang kanyang paningin.
Bumagsak siya sa lapag. Boses ni Rebecca ang huli niyang narinig. Pagkatapos ay wala na. Tuluyan na siyang tinangay ng kung ano sa kung saan. Mahinang daing ang kumawala sa nanunuyong lalamunan ni Allen nang balikan ng malay. Bigla niyang iminulat ang mga mata nang maalala ang nangyari. Agad niyang inilinga ang paningin at hinanap ang asawa. Rebecca. Mahina at paos niyang tawag sa pangalan nito. Ngunit wala sa paligid ang asawang tinatawag niya. Nagsikap siyang makabangon mula sa papag na hinihigan. Allen! Pagtawag ni Rebecca. Humahangos ito mula sa labas at may dalang isang basong tubig. Malalaki ang hakbang patungo sa kanya. Nang makalapit ay iginiya siyang muli sa paghiga. Salamat sa Diyos at nagkamalay ka na. Takot na takot ako nang bigla kang mangatog. Nangingisay kang bumagsak. Rebecca, umalis na tayo. Hindi na niya nagawang dugtungan pa ang sinasabi nang lumapit ang dalawang babaeng alalay ng maestro. Huwag ka na munang magsalita, Allen. Narito na ang maestro. Pinakiusapan niya ang mga nagpapagamot sa labas. Ikaw muna ang uunahin niyang gamutin. Nakangiting sabi ni Rebecca habang pinapahid ang luha. Nagtagis ang mga bagang ni Allen. Wala siyang nagawa kung hindi ang tumahimik na lang. Naglagay ng bangkito ang isang babae sa gilid ng papag na kinahihigaan niya at naupo roon ang maestro. Natitig na titig sa kanya. Ano ang nararamdaman mo ngayon, Allen? Tanong nito kasunod ng paghawak sa kanyang pulso. Ni isang kataga ay wala siyang nasabi. Napirmi lamang sa pagkakanganga ang kanyang bibig. Umangat ang kamay nito at ang palad ay idinikit sa kanyang ulo. Ang isa pang kamay ay inihawak naman sa kanyang balikat. Umusal ito ng mga katagang hindi niya maintindihan. Nakita niyang nakapikit ito, ganon din ang dalawang babaeng nakatayo sa gilid. Nakapikit din ang kanyang asawang nakatayo naman sa kabila. Ilang sandali pa'y naramdaman niya ang pamimigat ng mga talukap ng mata hanggang sa unti-unti na iyong magsara kahit anong pigil ang gawin niya. Naramdaman din niya ang paggaan ng katawan na animo lumulutang. Muli niyang nalanghap ang mabangong amoy sa hangin. Pakiwari niya'y hinihigop siya palayo. Nanlaban siya at hindi nagpatangay sa paghila ng kung anong puwersa. Pinilit niyang dumilat. Nilalabanan ng antok na nararamdaman at nagtagumpay siya. Naidilat niya ang mga mata. Naigtad siya. Mukha ng isa sa mga babaeng alalay ng maestro ang nakadukwang sa kanya. Pabalikwas siyang bumangon at paupong umusod. Muli siyang naigtad nang hawakan nito ang balikat niya at saka inilapit ang basong hawak. Inumin mo to upang tuluyang guminhawa ang pakiramdam mo. Dumako ang paningin niya sa iniaabot ng babae. Umiling siya nang makitang malabo. May mga duming lumulutang at may mga insektong naglalanguyan sa tubig
na pinaiinom sa kanya. Kumunot ang noo ng babae. Pasimple nitong tinignan ng kasama at sinenyasan. Mabilis ang naging pagkilos ng kasama nito. Nilapitan si Rebecca, nakausap ng isa pang babae at binulungan. Lumingon ang ginang sa gawin niya at nagmamadaling naglakad palapit. Kinuha mula sa kamay ng alalay ng maestro ang basong may tubig. Tumayo ang babae at bahagyang lumayo. Naupo si Rebecca sa kanyang tabi at saka sinabing, "Allen, kailangan mong inumin ang tubig na to para guminawa ang pakiramdam mo, para gumaling ka." Tinignan muna ni Allen ang dalawang babae. Nang makitang hindi nakatingin, ay saka palang nagsalita. "Rebecca, hindi mo ba nakikita ang itsura ng tubig na pinaiinom mo sa akin? Napakarumi!" Hinaplos ni Rebecca ang kanyang pisngi. Nangingilid ang luha sa mga mata. "Katas ng halamang gamot ang nakahalong iyan sa tubig, Allen. Sa tingin mo ba, ay papayagan kong mapahamak ka? Ako ang may kasalanan kung bakit ka nagkasakit. Sige na, inumin mo na to para gumaling ka." "Rebecca." Anas niya nang ilapit nito ang baso sa kanyang bibig. "Guni-guni lang ba ang nakita ko? Mali nga ba ang nararamdaman kong ito sa mga taong kasama natin? Ako nga lang ba ang gumagawa ng mga bagay na ikinatatakot ko? Naguguluhan pa rin ako, Rebecca. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung ano ba ang totoo." Nag-aatubiliman, ay pikit mata niyang nilagok ang laman ng baso.